walang kasama. Kasi yun ang nanay ko. Oo nga, nakita ko. Mag-video ka. Hindi, mahirap i-post. Picture lang. Our Lady of the Miraculous Medal, Mission Station. Noong gabi ng Hulyo 1830 sa Paris, Pransya, nagpakita ang mahal na Birheng Maria kay Santa Catalina Labor, isang simpleng madre ng Daughters of Charity. Sa kanyang mga pagpapakita, ibinahayag ng mahal na Birhen ang kanyang pagmamahal at malasakit sa mundo. Noong November 27, 1830, muling nagpakita ang mahal na Birhen kay Santa Catalina. Nakita ni Catalina ang Birheng Maria na nakatayo sa ibabaw ng mundo. May mga sinag ng liwanag na nagmumula sa kanyang mga kamay. Sa paligid niya ay nakasulat ang panalangin. O Maria, ipinaglihi ng walang kasalanan, ipanalangin mo kami na dumudulog sa iyo. Matatapos na. Kailan pa naman nagpabugay? Kahapon. San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay kilala bilang patron ng mga imposible. Ang kahulugan ng Tadeo ay mapagbigay, matapang at hindi madamot. Siya ay pinsan ni Jesus at kapatid ng isa pang apostol na si Santiago. Ang kaniyang ina ay pinsan ng mahal na Birheng Maria. Makikita sa imahe ni San Judas na may hawak na larawan ng ating Panginoon. Ito ay kumakatawan sa pagtitiwala ng Panginoon kay San Judas ukol sa kaniyang banal na mukha na ipinaguhit ni Haring Amagaro ng Edesa na gumaling sa sakit na keto. Nang dalhin si San Judas, ay ipinaguhit ng banal na mukha para sa kanya. Matapos ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, si San Judas ay nagtungo sa dako ng Mesopotamia, Libya at Persia. Kasama si San Simon na kapwa apostol upang magturo ng binyagan ang mga hindi pa nabibinyagan. Siya ay namatay bilang isang martir sa Armenia. Sa panahon ngayon, ay milyong tao ang nasa buong mundo ang lumalapit kay San Judas bilang patron ng imposible, walang pag-asa at mga nag-iisa. San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador ay isang debotong Kristiyano at magsasaka na ipinanganak noong ika-11 siglo sa Madrid, Espanya. Kilala siya sa kanyang malalim na pananampalataya, kababaang loob, at malasakit sa kapwa. Araw-araw bago magtrabaho sa bukid, dumandalo siya sa mga misa at ayon sa mga kwento, habang siya ay nananalangin, may mga anghel na tumutulong sa kanyang pagsasaka. At dahil dito, napabayaan niya ang kanyang mga gawain. Kahit siya ay nasa simbahan, kilala rin siya bilang himalang iniuugnay, gaya ng pagpaparami ng pagkain at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Siya ay namatay noong 1130 at kinilala bilang santo noong 1622. Si San Isidro ang patron ng mga magsasaka, manggagawa sa bukid at ang lungsod ng Madrid. Sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang kanyang kabistahan tuwing ika-15 ng Mayo, lalo na sa mga komunidad ng agrikultural. Ang banal na mukha ni Jesus. Makikiraan po, makikiraan po. Medyo malapat. Ay, talo. Makikiraan po. Makikiraan po. Ayon sa Ebanghelyo, ang banal na mukha ni Jesus ay minarkahan ng mga suntok, sugat at mantsa ng kalupitan at panunulat. Ang mabigat na pasan na ipinataw sa kanyang balikat ay nagtulak sa kanya sa lupa. Doon at doon, dumating si Veronica upang punasan ang kanyang banal na mukha at sa tela, ang dugo na hinaluan ng pawis ay nagmarka sa kamanghamanghang awa at pagmamahal ng Diyos. Walang nakakaalam kung saan ang banal na tela noon na ibinunas ni Veronica. Ang banal na mukha na iyon, kaya nawala. Ang natitira na lamang ay kwento at misteryo na nakapaloob sa napakahalagang sandaling iyon. Ano man ang saan man ito, ang banal na mukha ni Jesus ay tunay na nakikita sa bawat isa. Mount Carmel. Ang Mount Carmel Diocesan General Hospital ay isang pribadong katolikong ospital na pagmamay-ari ng Diocese ng Lucena. Kinikilala ito ng Kagawaran ng Kalusugan at ng Philippine Health Insurance Corporation bilang isang ospital na pangkalahatan sa ikalawang antas na may kabuuang 178 na kapasidad ng kama.
Tumatanggap ito ng mga pasyente na may medical, kirurgical, obstetrical at gynecological na kondisyon. Gayon din ang mga pasyenteng bata at yaong mga kilalaman sa mga espesyal na serbisyo. Mount Carmel. Di ba may Carmelite na kanina? May Carmelite na kanina. Ganda naman na. San Rafael Arcangel. Si San Rafael Arcangel ay isinugo ng Diyos bilang tugon sa panalangin ni Tobit at Sara. Nagpakilala bilang si Azarias ang anghel na si Rafael. Kanyang sinamahan sa paglalakbay si Tobias na inutusan ng kanyang ama na si Tobit upang kunin ang salapi na hiniram ni Gabael na isa nilang kamag-anak. Habang itinatahak nila ang daan, isang nabuhalang isda sa baybaying ilong Tigris na sumalakay kay Tobias at nagtangkang kagatin ang paa niya. Iniutos ni Rafael na hiluhin niya ang isda at pagkatapos ay ipabiyak niya ito at ipakuhang puso, atay at abdo at sinasabing itahi dito. Aba, hindi yan mabubulok. Rafael.